Ayun na po tayo. Ulitin po natin ang ating pasto. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po, Panginoong Yesus. Magandang umaga po sa kabanal-banalang Espiritu Santo at sa ating pong mahal na Birheng Maria. Magandang umaga din po. Magandang umaga po sa lahat. Maraming po salamat, Panginoon, sa umagang ito na ipinagkaloob po sa amin lahat, sa bawat isa po sa amin. Maraming po salamat sa mga biyaya, sa mga pinagkakaloob niyo po sa amin sa araw-araw. Maraming po salamat, Lord, dahil isa kami sa mga hinugot po sa mundo ng karamihan upang tumayo po dito sa inyong harapan, upang magpalaganap ng iyong mabuting balita. Maraming po salamat sa mga pagsubok, sa mga kasakitan po na
aming dinaranas, lalo na po sa panahon ngayon. Marami na po ang nagkakasakit, namamatay dahil po sa kumakalat na sakit na yan. Alam namin, Panginoon, Ikaw lamang po ang makakapagligtas po sa bawat isa po sa amin. Kaya po, Lord, hinihingi po kami ng inyong habag at awa para po sa lahat. Linisin mo po ang mga makasalanan upang ang pandemya pong ito ay matapos na. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagbagong buhay po muli upang mapalaganap po ang iyong mga mabuting balita. Maraming po salamat sa mga taong ginagamit mo upang maipalaganap ang iyong mabuting balita. At kami po nagsusumamo, Panginoon, na mawakasan na po ang problemang itong bumabalot po sa buong mundo. Maraming po salamat dahil isa po kami sa mga pinili mo upang tumayo dito sa iyong harapan na pinagkalooban ko ng inyong pagtitiwala. Maraming po salamat, Birhen Maria, sa patuloy po ng paggabay po sa amin, patungo po sa iyong banal na anak. Maraming po salamat dahil pinagkakatiwala mo po sa amin ang mga panukalang maraming hindi po nakakaalam. Maraming po salamat, Lord, dahil dito sa gawain po na ito na bubuksan po ang aming isipan upang kung paano po malaman ang inyong mga kabutihang ibinibigay po sa bawat isa po. Maraming po salamat, Lord, dahil sa mga taong ginagamit mo upang magpatuloy po ang ganitong gawain. At umaasa po kami, Lord, na bibigyan mo po kami ng isang lugar na masasabi po namin na mapapagkatiwalaan po kami dahil ito po ang aming pong hinahangad, ang isang lugar na mapapagdausan po namin ng bawat isa po sa amin dahil po napakarami po na gusto sumunod po sa iyong kalooban, Lord. Kaya nga lang po, napakasikip po ng aming lugar, kaya po nagsusumamo kami, Panginoon, nabigyan mo po kami ng isang lugar na pwede pong magkasya po ang lahat, lalo-lalo na po ang nasa malalayo, upang magkadaong palad po namin sila. Kahit po sa minsan lang sa isang linggo. Maraming po salamat dahil hindi po nagsasawa ang mga taong gustong sumunod po sa mga panukala mo, Panginoon. Maraming po salamat dahil nandito pa rin po kami sa araw na ito upang maibigay namin ang aming kahit na kaunting paglilingkod na maibigay namin sa iyo, Panginoon. Kaya po, Panginoon, maraming po salamat sa patuloy na mga pagsubok na ito na alam po namin na amin pong malalagpasan sa awat tulong mo po, Panginoon. Maraming po salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis mong pangalang Jesus. Maraming pong salamat. Auditan ka po namin, Panginoon. Sa buhay ko
sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Walati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparan sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Tayo pong lahat. Walati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kaparan sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At ngayon po naman ang ating pong mabuting balita. Pagkakalog po ni Sister Marzo. Pagpapalad, pag-ibig na ating Panginoong Jesucristo, ang mabuting balita ng kaligtasan ay sa aklat ni San Lucas. Pagbasa ayon sa aklat ni San Lucas, Lucas 11:37 to 42. Tinulugsan ni Jesus ang mga tagapagturo ng utusan at ang mga Pariseo. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita, si Jesus ay niniyahan ng isang Pariseo upang kumain sa bahay niya. Nagpaulak si Jesus at tumulog sa hapa. Nagulat ang Pariseo na makita niyang si Jesus ay hindi muna nagbukas ng kamay bago kumain. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, nihugasan ninyo ang labas ng baso at ng pinggan. Ngunit ang loob ninyo ay punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang mga lumikha ng nasa labas ay siya rin lumikha ng nasa loob? Ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang laman ng inyong mga baso at pinggan, at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Habang-habang kayo, mga Pariseo, binibigay ninyo ang 10 bahagi ng neriabuena, ruda at iba pang mga halaman, panimpla sa pagkain. Ngunit kinakaligtaan naman ninyo ang katarungan at pag-ibig sa Diyos. Dapat lamang nagawin ninyo ito, ngunit hindi dapat kaligtaan ang mas mahalagang bagay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri na natin Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isang magpapalang umaga po sa ating lahat na narito po sa gawain po ng ating Panginoon, sa ating mga elder, ng Father Colin Lacles, at sa lahat po ng ating mga elder na ginagamit po sa ating Panginoon, sa ating mga kapatiran na patuloy pong sumusubaybay sa atin sa gawain, pamagitan po ng live streaming through online. Mahaba po kamay ni Lord. Kayang-kaya niyo po tayong abutin. Kayang-kaya niyo po tayong pagbuklurin kahit tayo malayo sa isa't isa po. Amen po. Ngayon din po sa ating spiritual advisor, kay Reverendo Father Melvin Castro. Isang magpapalang umaga po, Father Melvin. Nawa po, nasa mabubuti po kayong kalagayan araw-araw. Sa oras po na ito, ang ating banal na ebanghelyo po ay ang pagtuligsa po ng ating Panginoong Jesucristo sa mga Pariseo. Dahil sa kanilang mga panlabas na ritual na gawain. Tunay nga po ang mga Pariseo dito sa ating banal na ebanghelyo, sila po yung mga taong sa panlabas lamang maganda. Pero sa loob, puno-puno sila ng kasakiman at kasamaan, di ba po? Tunay nga po, noong panahon na inanyayahan po ng mga Pariseo ang ating Panginoon upang kumain sa kanilang tahanan, nakita po ng Pariseo na ating Panginoon sa Kristo hindi nabukas ng kamay. Ito po ay kanilang pinaskin, di ba po? Tunay nga po, sa panahon po natin ito, di ba po? Pandemic po, di ba? Sabi nga po, protocol sa atin mabukas ng kamay, di ba po? At tunay nga po na
Ang kalinisan po ay sumisimbolo sa isang tao, hindi lamang po sa panlabas na kaanyuan. Ang kalinisan po ng tao, sumisimbolo sa kalinisan ng kanyang kalooban. Di ba po? Amen po. Tulad daw po ng di ba po, ng isang libingan po, di ba? Maganda siya sa labas, pero sa loob, di ba po, nabubulong po ang mga nandun po, di ba? Puro kalasay na lang po. Ganyan po ang mga Pariseo po, na sa panlabas lamang po sila nakikita na maganda. Gusto nila tumulong sa kanilang kapwa, pero yung mga dulo ng daliri nila ayaw nilang igalaw, di ba po? Ganyan po ang mga Pariseo, tulad nga po sa ating banal na ebanghelyo, nililinis nila po ang labas at loob, yung labas ng paso at pinggan. Pero yung loob po nito, hindi po nila nililinis, di ba po? Para po sa atin, di ba po? Tayo po mga tao, mas maano po tayo sa panlabas nating kaanyuan. May ibang mga tao na talagang after sila sa magandang kaanyuan, di ba po? Minsan po may mga tao na maganda na, mas gusto po nila mas gumanda, di ba po? Gumagamit po sila ng mga makabagong sensya para sila mas gumanda po. Dapat po pala natin pagandahin yung ating kalooban. Dahil po itong sumasalamin po sa ating pagkatao. Pag maganda po ang ating kalooban, at hindi na po tayo magpapunta sa mga sikat na mga tulpo ni Vicky Bello, masasalamin po yan, makikita po sa ating mukha. Kung ang kalooban natin malinis, lalabas po yan, mag-reflect po sa atin, di ba po? Pag ang kalooban po natin malinis, tunay nga po na alam po ni Lord ang bawat sa atin, may malinis na kalooban, di ba po? Amen. Tayo po mga lingkod niya na tinawag niyo po sa kanyang ubasan para magtrabaho. Alam po ni Lord, alam po natin ang bawat sa atin, sinasala po ni Lord ang bawat sa atin. Di ba po? Sabi nga po, di ba yung buhangin po, di ba? Talagang pinong-pino na yan, pero sinasala pa rin po, di ba po? Para maging mas mapino po ang ano niya po, di ba? Sa bahay nga po, kasi pag nilagay mo yan, inaplay mo sa bahay, at may mga bato pang natira, talagang magaspang po, di ba? Para din po sa ating mga pag-uugali, may mga ugali po mga magagaspang po, di ba? Sabi nga po, sa ating buhay, kailangan po, ayusin po natin ang buhay natin hanggang nandito po tayo sa ibabaw ng lupa. Dadating po ang panahon na lahat naman po tayo mawawala, magsusulit po tayo sa ating Panginoon sa mga ginawa natin dito sa lupa. Tunay nga po, hindi naman po titignan ni Lord yung panlabas natin, kaanyuan. Kung ano pong ginawa natin, nakabutihan sa ating mga kapwa. Tunay nga po, ngayong pandemic na ito, kailangan po natin ng ating kapwa ang pagkaling at pagtulong sa ating mga. Kahit na pumahirap po tayo, pwede po tayo tumulong sa ating kapwa. Hindi lamang naman po yung mayayaman na pwedeng tumulong. Kahit po tayo mahirap. Sa munting bagay, sa maliit na bagay na pwede natin ipagkaloob sa kanila po. Pag pinagsama-sama yung mga maliliit na bagay na yan at itulong natin sa mga maliit, sa mga higit na nangangailangan, tunay nga na makakatulong po tayo. Diba po? Kaya din po sa ating banal na ebanghelyo, sabi po dito, habang kayo mga Pariseo, ibinibigay ninyo ay 10 bahagi ng yerbong buena, ruda, at iba pang halamang panimpla sa pagkain. Ngunit kinakaligtaan ninyo ang katarungan at pag-ibig sa Diyos. Tunay nga po, no, mga Pariseo po talagang ibinibigay nila ang lahat-lahat. Pero ang pag-ibig sa ating Panginoon, hindi nila ito ibibigay. Kasi hindi nila kinakilala ng ating Panginoong Jesucristo ay isang Diyos. Para sa kanila, kasi ang mga Pariseo sila po yung taga-ano ng kautusan, di ba po? Tagapagturo ng kautusan. Hindi po nila ginagalang ang ating Panginoon bilang Panginoon na galing po na sinugo ng ating Ama para sa atin. Para sa kanila, sila po ang Panginoon, di ba po? Sila po yung mga taong na sabi nga po, sa panahon natin, marami din po, siguro sa panahon natin, parang marami pa rin po Pariseo na gumagala-gala po, di ba po? Marami pang mga tao na gusto, sila lang yung mataas. Sila lang yung titingalain, sila lang yung gagalang, di ba po? Wala po tayo dapat tingalain at dapat igalang po diyang ating amang nasa langit at ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Tunay nga po na sa pag-ibig po ng Diyos, narito po tayong lahat, malalakas buhay. Sa kabila ng pandemic na lumaganap na almost 2 years na, magka 2 years na po. Pero salamat po kay Lord kasi medyo bumaba na po yata ang COVID ngayon, di ba po? Ang ano kasi po yan, sabi po nila, kasi daw po mag-eleksyon, kaya daw po bumaba ang COVID. Nawa po hindi lamang po sa eleksyon kaya bumababa ang COVID. Nawa po, isa na po sa way ni Lord na unti-unti niya na po tatanggalin ang COVID sa ating lahat. Papalayain niya na po tayo sa kasakitang hindi po natin
inaasahan natin sa atin sa buong daigdig, di ba po? Tunay nga na marami na po ang nawala, naghirap dahil sa sakit na ito. Siguro po, ito po ay isa ng way ni Lord na dahan-dahan na po niya alisin ang kasakitan ito sa daigdigan. Ngayon naman, di ba po ngayon po, yung patient po, hindi na po siya masyado kailangan. Basta matataong lugar lang sa mga closed area lang ang pwede ng patient. Pero pag sa labas na, hindi na nire-require ng patient. Salamat kay Lord kasi isa din po naman yan sa dagdag sa budget natin pag ng patient na yan po, di ba? Pagkatapos, kahit 10 piso lang po yan, pero pag araw-araw kang bibili ng face shield, di ba po, maano din po sa bulsa, masakit din sa bulsa po, di ba po. Salamat kay Lord kasi, isa na yan, tinanggal niya na yung face shield. Sana susunod po yung mas naman po ang tanggalin. Para makita naman po yung ating mga mukha, di ba po. Kasi po sa mas na parang tayo mga Pariseo na nagtatago sa mas natin, di ba? Hindi nakikita ang ating mga mukha, di ba po. Kung tayo ba, kung nakangiti ba tayo o nagagalit tayo, hindi nakikita kasi natakit mukha natin, di ba po. Nawa yung maskara na yan ay tanggalin na rin po ni Lord sa atin lahat. Upang ang maskara natin, na totoong maskara natin ay makita. Di ba po, ng Panginoon. Kasi sa patient na yan marami, sa mas na marami tayo pwedeng itago, di ba po. Tunay nga po na napakasaya, nagkatulog ko po rin nakapasalamat po ako sa Panginoon. Kasi po hindi ko po inaasahan ang nanay ko po mapapasama pa sa social pension. Kahit bukas na po yun, kahit hindi pa niya po natatanggap yung kanya social pension, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Kasi po hindi po namin na-expect kasi nagbago na daw po patakaran yung mga 2020 na po, hindi na daw po kasali. Pero kahagabi po may nag-text po sa akin, pinakita ko, nakasali ko po ang nanay ko sa master list para sa social pension. Kaya salamat po kay Lord dahil kahit paano po, ginalang po talaga inaasahan ng nanay ko ang social pension. Talaga po, kumikilos po ang ating Panginoon. Pag tayo mga lingkod niya, nagdadasal para sa ating mga mahal sa buhay, nataimtim sa ating mga puso, tunay na pinakikinggan po ni Lord. Kasi sabi ko talaga po ang nanay ko, sa akin po ang nanay ko ngayon Hindi ko naman po hinahangad yung pag nagkakapera nanay ko, hindi ko yung napakailaman sa kanya po yun. Nangihiram ako pero binabalik ko, hindi ko talaga totally na akin na yan total na sa akin ka naman, akin na lang yan. Hindi po, yun, ang ako pang sa akin po ay nangihiram ako pero ibabalik ko din. Kasi sa kanya po yun, wala naman po siya ibang pag-ano po din social pension na lang inaasahan. Kaya kay buti-buti ni Lord kasi pero tunay na gumagalaw siya sa buhay ng bawat sa atin. Basta tunay lang po ang pagsunod natin sa kanya. Nararamdaman po naman ni Lord. Yan nakikita po ni Lord, tunay po tayo sumusunod sa kanya. Diba po? Kasi ang pagsunod lang po natin sa kanya, na walang talagang hindi tayo impit sa ating puso, nararamdaman din po naman natin pag tayo parang pagsunod natin, parang paimbabaw lang po, di ba? Tunay nga sa pagsunod po natin sa ating Panginoon, huwag po tayo tutulad ng mga Pariseo na mga mapag-imbabaw po, di ba po? Ang pagsunod po natin sa ating Panginoon, dapat po talagang taos sa ating puso ang ating pagsunod sa Kanya. Huwag po tayo magkukunwari kasi kilala po tayo ni Lord, salamin niya po ang bawat sa atin. Wala po tayong maililihim sa Kanya, kaya naglantad po tayo sa Kanya. Sa oras po na ito, sabi din po, di ba po, sa paglilinis po ng ating mga, sa loob tahanan po, di ba, pag naglilinis po tayo, nililinis lang po natin kung ano po yung nakikita natin, di ba? Pero hindi po natin nililinis yung mga sulok-sulok na hindi po natin nakikita. Minsan po doon sa mga sulok-sulok na yan, doon po nakatago maraming mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa ating Panginoon. Lugod po sa ating pagkatao, di ba po? May mga pagkaugali pa rin po tayo na hanggang ngayon na hindi po rin pa natin isusuko. Hindi pa rin natin isusuko kay Lord, di ba po? Meron po tayo ito lang po, ako po, naanin ko. Meron pa po ako ugaling hindi ko po na isusuko kay Lord at hindi, nakakagawa pa rin po ako ng hindi ka lugod-lugod. Kasi po, pag yung mga ako makukulit, di ba po? So, pag online na, kita mo, nakatiwag mo yung mga trabaho nila, pagbukas po ng kanilang mga GC na doon, kapatong-patong na yung kanilang mga gawain. Kaya nakagalit ka rin kahit paano, kasi hindi sila, pag hindi ka nagalit, o pag hindi ka nagalit, hindi ka nagkasambos, hindi sila kikilos po. Doon nga po para naman sa kanila din naman po yun, di ba po? Yung, kaya nasabi ko nga, nakakaano ko, Lord, sorry po. Nasigawan po naman po yung ako po. Minsan po nakukulit talaga po kasi nandun po yung type na hindi mo siya pwedeng pabayaan na siya lamang mag-isa kasi patong-patong na talaga yung ano niya. Wala siya gagawin kung kumamot sa ulo niya. Sabi ko, Lord, nawa ang mga apo ko, patulungan mo na karunungan. Na hindi na, kahit na hindi ko na sila
sila pantaya sa kanilang pag-aaral, yung kaya na nila tumayo sa kanilang mga paa. Kasi po, totoo lang po, ang ating mga kabataan ngayon, kaya kailangan po ng patnubay ng mga magulang. Kasi po sa maraming mga gadgets na lumalabas, minsan po nakakasama na sa kanilang kalusugan. Hindi nga mga cellphone po na sabi na po, meron po kami nakita. Meron po ako napanood sa Facebook na wala na siya hawak ng cellphone, pero ganun po rin siya nagamit ka na yun. Yung kamay niya talagang, hindi pa rin po siya, hindi ko talaga po siya hawak, kaya naniyak po naiyak. Kaya yung pong na sabi ko, Lord, kung naman sana mangyayari sa mga apo ko ito. Kasi mga apo ko talagang pagka umaga na tangan hanggang gumabi na hawak nila ganyan cellphone. Sabi nga po, di ba po, ang cellphone po marami naman po siya. May good side and then may bad side po siya. Pero sa mga kabataan po talaga, kailangan po talaga ang patnubay. Kasi po talaga nakakatakot po talaga. Marami po mga kabataan ang nakahalin na sa mga nakakalimutan na nila tumawag sa ating Panginoon. Mga kabataan, yan po ang dapat maging sentro nating mga nasa gawain na. Tulad ng mga apo ko po, totoo po, tinuruan ko po sila kung paano mag-grocery. Talagang gumawa, nagpaprint po ako ng mga parang susunod ng gawain natin sa paghahayot. Nagpaprint po ako, binigyan ko po yung 3 apo ko. Nakasabay, pag nag-rosary po kami, sabay-sabay po kami. Kaya lang, mga bata pa, nandun po yung oras na pinag-rosary kami, nagtatawanan sila. Yung opo, Wala pa sa loob. wala po sa loob nila kay sabi ko, Lord, patawarin mo itong mga apo. Kaya ngayon po, hindi ko na sila pinabuya sa mag-rosary kasi bagkus na nagkakasala lang sila kasi doon nag-rosary sila, nagsisipaan sila. Opo, di ba tunay nga po na siguro po hindi pa po panahon para sila magtuto. May way si Lord na kailan po ang mga apo natin ay matututo din po sa ating mga gawain. Yun lamang po sa magpapalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin na huwag na isama sa anak sa Espiritu Santo. Para sa sangunanay ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tawagin po natin ang mensahero, pinadala po natin Panginoon ang ating Elder, Father Tony Dacres. Palakpang pagdating. Lead me by the hand, make me face the rising sun. Comfort me through all the pain that lies within. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely road that I may grace. Take my arms and let your hand show me the way. Show me the way to lead inside your heart. Give me, Lord, all my life. You are my life. You're the love upon your feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Tinigil po natin. Yes, Lord, magandang umaga sa iyo, Diyos ng buhay. Banal na Espiritu Santo, mahal na ina. Muli po ang mga kami ng pupuri ng magpasalamat sa umagang ito sa panibagong pag-asa na inyong pong pinagkaroon sa amin. Ang bawat isa sa amin ang tinawag sa kanilang mga pangalan, Lord. Narito kami. Nagasumamo na pangunahan po ninyo ang lahat ng aming gagawin upang bigyan
Bigyan po namin ng kaluwalhatian ang aming amang nasa langit. Puspusin naman niyo kami ng liwanag, kapayapaan at pagkakaisa. Ang pag-aalay, sakripisyo sa lahat ng bagay para sa banal ng gawain na ito. Ang tinatawag po natin na God's Healing Mission. Magkaroon nawa ng kapakinabangan ang lahat ng mga nakikinig o maging ang mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Ano man po ang kanilang mga pasanin sa kanilang pamumuhay. Hinihingi po namin ito pagkaruban po kami ng katatagan. Higit lalo kalakasan ng aming pananampalataya at aming pangangatawan. Upang ang lahat ng mga pagsubok na ito na pinagdaraanan ng bawat isa dito sa sanlibutan ay matugunan at maibsan na sa magitan po ng iyong kabagat ang awa sa magitan ng inyong pangunguna kung saan kami dapat patungo sa ngalan ng iyong anak Yesu Kristo ang aming Panginoon. Amen. You are my life, you're the love upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love. Oh, through my life, rain below. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Para nagsawalang mula ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa lahat, magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig at mga tagapanood po natin sa mga pong panig ng ating bayan. Sa mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Sa aming pong mga spiritual director, Reverend Father Melvin Pasco Castro ng Mater Dolorosa Paris. Good morning, Father. Sa aming pong kinagawan ng Tawigaraw Chapter, Sister Nes Pasipulan. Hindi po ng aming kapatid, Sister Mr. Acosta Pinida ng Tarlac City. Mga kapatid po natin, sila Sister Ligaya Gallardo ng Aklan, Sister Carol Andresio ng Hermosa, Manila. Magandang umaga po sa inyo. Sister Leonie Elistas, nawa makadalaw na po kayo dito sa ating pong gawain. Gayun din po, binibigyan po natin pansin ang ating mga kapatid na nakikinig sa iba't ibang panig ng ating bayan, Brother Peter Arais ng Iligan City, Engineer Jaime Abasolo ng Alin Northern Samar, Maria Amri ng Tacloban City, ganun po ang aming mga kapatiran sa Posorobio, Pangasinan, sa Batangas City. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bilang pagbabalik tanaw po sa ating ebanghelyo sa umagang ito po ay tumutukoy po doon sa paglilingkod o pagsunod na dapat ang paglilingkod at pagsunod nagmumula sa ating puso at isipan upang ito ay magawa po natin nang naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Mapapansin pa natin doon na ang pagtungo ni Jesus doon sa mga hapagkainan, ito ay pinuna ng mga Parisiyo sapagkat siya'y kumain na hindi muna naghuhugas ng kamay. Ang paniniwala ng mga Hudyo, maging sa atin man ngayon, pag ikay kumain, tumulog sa hapagkainan, na hindi ka naghugas ng kamay o hindi ka magkutsara, tinidor, kung ka gumamit, ang tingin sa iyo, napakarumi mo na. At kinakain mo ay nahahawahan ng dumi ang iyong kakainin sa pagkatahawakan doon ng iyong kamay. Ngunit anong tugon ng Panginoon tungkol sa aral na ito? Maling pa ng paniniwala. Ang sagot niya, hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sapagkat pumapasok yan sa bitoka, sa tiyan at inilalabas din naman. Kung di ang nagpaparumi sa tao ay yaong lumalabas sa bibig sapagkat nagmumula ayon sa puso kung saan naglalarawan kung anong uri ng ating pagkatao. Tayo nga ba'y
tunay na malinis o tunay naglilinis-linisan lamang. Amen? So mali po ang kanilang pananaw dito. So ito po ay pinuna ng ating Panginoon. Kaya't sinasabi niya na ang paglilingkod, dapat ito ay nagmumula sa puso at sa isipan ng bawat isa sa atin. Sapagkat kung hindi ito nagmumula dito, ay lumalabas ang ating gagawin, ito ay pakitang tao lamang o napipilitan lamang tayo. Hindi dali siya yan iyong gagawin sapagkat nakikiuso lang tayo. Amen? Kung tayo nakikiuso, maraming bagay na makiuso tayo. Minsan, makikita natin ngayon, lalo na yung mayroong mga kakayanan, nagsusuot sila ng butas-butas ng pantalon, imbis na ba't tingnan, bubutas-butasan para lang makiuso. Ikaw mismo na nakatingin, nakakakita sa mga ganitong tingin mo ba, maayos? Nang dahil sa pakikiuso, nasisira lahat pati na ang iyong pagkatao. Sapagkat pagaganyan ang iyong kasuotan, para kang galing sa patay sindi kagabi. Diba? Parang gano'n ang pananaw ng mga tao. Ang problema, pag mayroong mga bata na makakikita, makakapakinig ng mga halintulad na gawain, minsan nai-influensyahan natin sila. So sa umagang ito, sana ma-influensyahan tayo ni Kristo sa pamamagitan po ng ating pag-uusapan sa umagang ito. Ito ay pinamagatan na ano nga ba ang mabuti sa Diyos? Ang pagsunod o ang pag-sakripisyo? Ang pagsunod sa Diyos ay nagdudulot ng pagpapala ng Diyos at sa sakripisyo ay magkaibang hatid ng tao kung ito ay ating mauunawaan. Kung ating pong babasahin ang Lucas chapter 11:28, sabi na rito, ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ang salita ng Diyos. So dito, malinaw na mismo si Jesus ang may sabi na mas mapalad ang mga taong tumutupad, nakikinig at tumutupad sa kanyang mga salita kung hindi yung mga nagsasakripisyo lamang. So kung tayo nais sumunod sa Diyos, sumunod tayo ng naaayon sa kautusan, higit lalo. May isa katuparan natin ang lahat ng bagay na ating napapakinggan o ng ating mga nababasa. Babalikan po natin ang ating pong ginika dito noong linggo. Pinabi po natin na ang kautusan o ang scripture o ang Biblia, ito ay nag-isilbing guro natin sa ating buhay mula ngayon ng ating pagkatao hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Upang yun ang sundin mo, yun ang iyong magiging basihan sa lahat ng iyong paggawa, pagkilos, pagpananalita, doon lagi nakabase sa mga kautusan, sapagkat iniutos niya ito upang tayo ay makaiwas sa mga pagsalangsang at ganun din sa pagkakasala. Amen? Amen. Ito yung tinatawag nating spiritual obedience na sinasabi po sa talata ng Lucas 11:28. Kapatunayan po natin na mayroong mananampalataya ang mga Katoliko na dapat ay sumunod sa ganitong paraan. Ito na spiritual obedience. Kung titingnan po natin ang Efeso chapter 5 verse 1 to 2, sabi naman niya dito, dahil kayo mga minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong punong-puno ng pag-ibig tulad ni Kristo, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin ay inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So malinaw po dito, sa sinabi po dito sa talatang ito, na tayo ay kung itinuturing natin na tayo anak nga ng Diyos, dapat mamuhay tayo ng maayos. Mamuhay tayo ng nakabase sa lahat ng mga kautusan. At sinasabi na tularan ninyo sa Kristo sapagkat siya mismo ay inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Hindi yung kung ano yung nakikita natin sa ating kapwa, kaagad tayo may puna, kaagad tayo mayroon pang huhusga. Amen?
So kung tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, tunay na tayo ay nasa Kanya, dapat nagpapasakop tayo sa mga bagay. Ano nga ba yung totoong paglilingkod o pagsunod sa Diyos? Amen? Kung atin pong titingnan, batay sa lumang tipan pa lamang, may mga taong nagsisilbing o mga tagapaglingkod ng Diyos. Ang pagsunod ay iniutos na mula sa lumang tipan pa lamang. Mababasa po natin ito sa Isaías 22:22. Isaías 22, verse 22, verse 22. Sabi niya, ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David. Wala makapagsasara anumang buksan niya at walang makapagbubukas anumang sarhan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So kung titignan natin, ito mismo sa lumang tipan pa lamang, ito po ay iniutos na mismo ng Panginoong Yahweh. Na sinasabi niya, ibibigay ko sa kanya ang mga susi ng kaharian ng lahat dito sa lupa, binibigay ko kay David. Ano man ang buksan, ay walang makapagsasara. Ano man ang sarhan, walang makapagbubukas. So kung titignan po natin ang ating pong binasang ito, ang counterpart po ng sa bagong tipan, ito ay mababasa po natin sa Mateo 16:19. Ito pong sinasabi, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At ang ipagbabawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So tandaan po natin na ang lumang tipan, ito ay isinulat mismo, hindi pa pinapanganak si Kristo. Siya ay nasa sinapupunan pa ng kanyang Ama na sa langit. Ngayon, ang bagong tipan, ito po ay naisulat panahon ng mga apostol. Kaya sinasabi natin sa ating dasal, "Thy will be done on earth as it is in heaven." Kung ano ang pahintulot sa langit, sa lupa kapahintulot din sa langit. Kaya mismo, ang pagsunod sa kautusan ay ito ay matagal nang iniutos sa mga tao, sa mga mananampalataya, na bigyan natin ng mas mahalaga ito kaysa naman sa pagsakripisyo. Minsan ang pagsakripisyo, ano bang gagawin natin, ang ginagawa natin? O sige, bukas magbigay ka na lang ng sobre, magpamisa ka na lang doon. Bahala na yung pari doon. So, tingnan mo, sobre lang pala ang nagsimba. Sobre ang nakinig sa salita ng Diyos, hindi ang tao. So, kung mag-aalay tayo, magbibigay tayo ng sobre, kung mayroon man tayo inihingi bilang thanksgiving, dapat ang ating presensya ay nandun din mismo sa harapan ng Panginoong Diyos. Hindi yung proxy tayo doon. O parang drawing na lang tayo, na parang tayo ay makita lamang na nagbigay tayo, okay na yun. Amen? Amen. Balikan natin ang lumang tipan sa Genesis 6:22. Sabi nga dito, at ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ano itong ginawa ni Noe? Ito ay yung pinutosan siyang maggumawa ng daong, ng arko. At siya'y magdala ng paris-paris ng lahat ng hayop, lahat ng halaman. Dahil sa pagdating ng pagbaha, mawawala ang lahat. So ginawa niya ito. Habang ginagawa ito ni Noe, ang mga tao ay sila nang nagsasaya. Hindi sila nakinig. So yung panahon nito, na paglipol sa mundo, ilan nga ang naligtas lamang? Sige, sino nakakatanda sa inyo? Sino nakakaalala? Sa panahon ni Noe, nung lipulin ng baha ang mundo, gunawin ito, ilan nga ba ang naligtas? Ilan sila? Diba nagpasting kayo sa silang? 8. 8 lang po ang naligtas doon. Nung pasabugan naman ng Hiroshima na nuclear bomb, ilan man ang naligtas doon? Wala rin, nakaalaala.
8 din po. Kaya ito kung pagbabasehan po natin yung mga propesiya na nagkakaroon ng katuparan, ito po ay hindi nalalayo dito sa lumang tipan patungo sa bagong tipan. So kung iniutos sa lumang tipan, iniuutos din dito sa bagong tipan, so anong dahilan para hindi natin ito bigyan ng halaga? Amen? Sa Tito chapter 3 verse 9 and 10, sabi niya dito, ngunit iwasan mo ang mga walang kwentang pagtatalo-talo, ang tungkol sa susuri, sa pagsusuri kung sino-sino ang mga ninuno at ng mga diskusyon at debate tungkol sa kautusan dahil wala itong maidudulot na mabuti. Pagsabihan mo ang mga taong sumisira sa inyong pagkakaisa, itakwil mo siya. Pagkatapos ng 2 babalay, hindi pa rin siya nagbabago. Ang salita ng Diyos. Salamat. So kung tayo lingkod ng Diyos, kung talagang nais natin na sumunod, sinasabi sa talatang binasa natin sa aklat ni Tito, sa chapter 3 verse 9 and 10, sinasabi niya, iwasan ninyo ang pagtatalo-talo, walang kwentang pagtatalo-talo. Pakikipagdebate kung sino ang tama, sino ang mali. Sino pumupuna tayo na kung alin ang mabuti, alin ang mas mahalaga. Diba? Sapagkat sinasabi na nga, ang Biblia, ang kasulatan na hawak ninyo ngayon, ito na nga sinasabi na guro natin, simula nang tayo'y matuto hanggang sa pagdating ng panahon na tayo ay magsusulit sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Ngayon, mayroon mga tao sadyang matigas ang ulo, kung ano ang kanilang nasa isipan, yun lagi ang kanilang ipagpipilitan na kahit mali yun. Halimbawa, may nagsasalita, pupunahin mo, sabi to. Hindi ako may sabi nito, pupunahin sa... Pagsabihan mo ang taong sumisira sa inyong pagkakaisa, itakwil mo siya. Pagkatapos ng 2 pabalay, hindi pa rin siya nagbabago. Hindi po bawal yung gano'n na kung talagang matigas, masya siya bonto, pabayaan mo talaga siya. Pero kung tayo naman magsasaway, tayo pupuna, gagamit kayo ng verse sa Biblia na doon nakahango ang sasabihin mo para mismo ang salita ng Diyos ang magbabago, magtutuwid, hindi yung sarili mo lang. Sapagkat kung ang sarili mo lang ang iyong wiwikain na galing sa sarili mo, lumalabas doon na humahatol ka sa iyong kapwa. Pero kung mismo galing sa Biblia, ang iyong pagtutuwid, pagsasaway, hindi ikaw mamahatol kung hindi ang Diyos mismo na siya ang nagpaisip na isulat ang mga talatang ito. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Ngayon, kung mayroon kayo napupuna, nakikita, meron ka kaagad komento, meron ka kaagad sinasabi na masama man o mabuti, abay, tika muna, bumalik tayo doon sa ating banal na kautusan, sa ating aklat sa Biblia. So, halimbawa, kung talagang gusto mong ituwid, dahil ito iuutos na pagsabihan mo ang mga taong sumisira sa inyong pagkakaisa. Eh ngayon, kung pagsasabihan mo naman, mayroon naman magtatanggol. Para bang ayaw niya maituwid, kailangang hayaan na konsintihin lang natin siya. Ganun ba yun? Walang sinasabi ang Diyos dito na konsintihin ninyo. Ang sinasabi niya, pagsasabihan ninyo. At kung hindi pa rin makinig, itiwalag. 2 babala lamang, 2 beses na pagsaway. Ang iba sa atin, paulit-paulit na lang. Amen? So dito, ang ininuutos kung talagang tayo sumusunod, lahat pagbabasihan natin, pagtutuwid na pagmamalasakit, nakapasidad dapat sa banal na aklat. Hindi yung sanggalan na galing sa iyong puso at gusto mo lang dumandal, dadaldal ka lang, dahil ang gusto mo. Yun ang paniniwala mo, yun ang pagkaunawa mo, bibitawan mo ng salita na kahit na hindi nararapat. Genesis chapter 22, verse 15, 16 to 17. Ito tungkol kay Abraham. Si Abraham, sinasabi, ay isang sumusunod sa Diyos.
Mula sa langit may nagsalitang mula kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangangako sa pamagitan ng aking pangalang Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isang mong anak. Pagpapalain kita, ang lahi mo, magiging sindami ng bituin sa langit at buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Ang salita ng Diyos. Ito yung hiningi ni Yahweh, yung anak ni Abraham na kaisa siyang anak na ialay doon sa ilang. Diba? Susunogin yung kanyang anak doon sa bunton ng kahoy at sisilabanan doon yung kanyang anak. Pero nang susunogin niya, dahil hindi naman siya sumuway sa hiling ni Yahweh, sunogin niya, meron siyang narinig na salita na huwag mo nang ituloy sapagkat alam ko ng ang katapatan ng iyong kalooban. Diba? Naalala ninyo sa lumang tipan yun. Pero dito hihingi, kung tayo mismo, sarili mong anak, hihingi ng Diyos. O, minsan, meron dyan namatayan ng anak. Hindi mo kamoko hanggang sa pati na rin siya namatay. Dahil ang buhay natin, kung ito'y kinakailangan ng Diyos, siya ang may karapatan kung kailan ito mawawala, kung hanggang kailan ito magiging nasa atin. Siya ang may karapatan ito. Siya ang may kapamahalaan. Ngunit sa isang ina, mayroon mga inang masyadong ma-emotional, na minsan hindi nila matanggap na wala ang kanilang mahal sa buhay, sila man ay nagdurusa at nagdaramdam hanggang sa ang kanilang sarili ay napabayaan na rin, imbes na tayo ay magkaroon ng lakas ng loob sa pamamagitan ng pananalig sa mga salita ng Diyos na dapat ay siyang ating sinusunod. Amen. Ito ay patunay ng pagsunod ay mas maraming pagpapala na makakamit ang tao kaysa sa pagsakripisyo na itinuturing ng ilan. O di ba? Di ba dati makikita ninyo sa simbahan pa lang mismo sa Quiapo, ang dami lumuluhod doon sa bungad pa lang ng altar ng palakad na kaluhod. Di ba? Pinagbawal na yon. Wala ka na makikita ngayon yung nagagaganon. Dahil mismo, hindi iyon kinalulugdan ng Diyos. Sapagkat ang lahat pwedeng lumuhod, kahit manidali sa iyo hindi, o kaya ang iyong sinasakripisyo, kung hindi naman taos puso, o minsan naman na ginagawa mo lamang yun, pero pag nakamit mo na hinihingi mo, balik ka ulit sa dati. Di ba? Eh, nakamit na, gumaling na, hindi, balik ulit, tungit ulit, chismis ulit. Magaling na eh. Pero kung pinagaling ka, ikaw pinagaling ng Diyos, at diniligan iyong panalangin, eh marapat lang na ikaw magpurit, magpasalamat. Saan? Ipagsigawan mo sa harap ng altar. Lord, maraming salamat, pinagaling mo ang anak ko, pinagaling mo ang aking asawa, pinagaling mo ang aking karamdaman, sadyang ikaw ay Diyos na makapangyarihan, na ikaw ang tunay na nagpapagaling. Eh hindi, nandun sa tungitan eh. Nandun sa bingguhan. Pero pag marami na ulit problema, balik ulit. Kung hindi napakinggan ngayon yung pag-sakripisyo mong paluhod, paglalakad, papunta sa altar, paano ngayon yan? Dahil hindi ka sumusunod. Hello? Lalaya. Diyan kami sabi niya, Genesis chapter 22 po yan, 15, 16 to 17. Maaari po ninyong talakayin sa inyong pag-uwi mamaya. 1 Samuel 15:22. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa sa pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa sa paghahandog o pagsakripisyo. Diba? Mismo sila may sabi niyan, hindi ako 1 Samuel chapter 15 verse 22. Doon po ninyo mababasa yan. Sila mismo may sabi nito, akala mo ba kalulugdan ng Diyos, nagugustuhan ng Diyos ang ni Yahweh, ang iyong paghahandog at mga hain, o mag-alay ka ng handog, o kaya prutas, o kaya anumang bagay doon sa altar, pero hindi ka naman sumunod? Paano yun? Sa tingin mo, sabi nga niya, kung kayo mag-aalay, ang sabi niya, kung meron kang naalaala na meron kang kagalit na kapatid, iiwan mo yung handog sa altar, puntahan mo yung kapatid at makipagkasundo at saka ka bumalik doon sa altar ng iyong pag-aalay o paghahandog. Naalala po ninyo yun?
So dito, malinaw na kanyang sinasabi na hindi nalulugod ang Diyos nang dahil doon sa mga handog na yun o kaya mga alay, mga sakripisyo na ginagawa natin na hindi naman nanggaling sa kalooban o maaaring tayo nagikiuso lamang. Ay nag-alay yung kapitbahay natin, sila ang nag-ano, ng mixer, sponsor, sa linggo tayo naman ha. Saka yung maraming Di ba? Maraming ganon. Kung minsan nagbigay siya, bakit siya akas? Bakit ang pamilya nila, yung kanilang pamilya, naka-okay doon sa upuan, donated by pamilya. Bakit yung aking ibinigay hindi na isulat doon? Ay naku, may usapin na naman sa simbahan niya. Alam na ng Diyos na nasa langit, ano ang inyong ibinigay? Huwag mo nang isipin pa, habulin pa na hindi na iukit, hindi na isulat ang iyong pamilya, pangalan doon sa upuan na handog mo. Amen? Naku, mag-report lang ang kanilang sa sekretary sa pare, ang nagpaskil sa bulletin board, mga donasyon sa lahat na nakalipas na pagdiriwang ng ating selebrasyon. Naku, hindi na isulat ang pangalan doon nakalimutan. Siguro hindi yun binigay mo, siguro ibinulsa yung binigay ko. Nagkakasala lamang tayo doon sa pagkasakripisyo na yun. Tito chapter 1, 9-10, sabi niya dito, kailangan matatag siyang manalig sa mga tunay na aral na natutunan niya upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Sapagkat maraming tao, lalong-lalo na ang mga galing sa mga Judaismo, ang mga sumasalungat laban sa aral na ito, dinadaya nila ang iba sa pamamagitan ng mga katuroang walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito na yung sinasabi ko. Kaya naipaskil lang sa bulletin ko, hindi nakasulat yung pangalan, magiging-pag-aaway na yun. Ang dami nang sinasabi. Imbis na tayo ay magkaroon tayo ng kapayapaan, kung naisulat mat hindi, basta kusang loob ka nagbigay, ibinigay mo na, huwag mo nang hanapin na kailangan makita pa sa class sa TV, screen na nandoon ang iyong pangalan o ang iyong picture na ito'y nagbigay. Alam ng Diyos yon na nagbigay ka. Ang nakita mo sa TV, alam lang yun ng mga nakapanood sa iyo. Diba? Sapagkat sinasabi, kung meron kang ibibigay, huwag mo nang ang iyong kanan, kung mag-aalay, huwag mo nang ipakita pa sa iyong kaliwang kamay. O kung nagbigay ang iyong kaliwang mata, huwag mo nang sabihin pa sa kanang mata na, o tingnan mo, mag-aalay ako. Kaso, nagkaroon tayo ng mga ugaling ganon. Pagka hindi nakita doon, nako. Katakot-takot na ano yan. Lalo na sa usaping pera. Yan ang pinagmumula. Nandaan sa pera na hindi makamove on. Kinuha ni ganito yung pera, iniuwi sa kanila. Kaya tayo nagkagulo-gulo dahil sa pera dahil doon ka nakatuto sa pera, hindi kay Kristo. Diba? Ano ba sinasabi dito? Sabi niya, kailangan magpakatatag siya sapagkat maraming tao, lalo na ang mga galing sa ganitong ganyan. Hindi sila makamove on. At siguro mga nag-donate yun ng mga milyon-milyon, kaya sila naghahabol lagi ng ganon. Pagpagayon pa man mismo, ang Diyos, ang banal na kasulatan, nagsabi, at kung ibinigay mo na yon. Huwag ka nang maghabol pa, na iyon ibibigyan ka ng accounting sheet na nasa papel mismo kung paano lahat from single centavo hanggang $1 centavo kung paano nagastos yun. Mas marunong na accountant yung nasa langit. Kapagkat kung mayroon kang kinuha hindi iyo, pananagutan niya ng buhay mo. Okay. Kaya sa paghahandog at pakikinig, higit ng hati-hain o taba ng tupa. Ito yung, di ba, yung ginagawa nila, di ba, doon tayo sa Pulila, mayroon tayong sunugan. Doon mismo sinusunog yung mga alay na yun, yung mga handog na yun. Ito po yung ating pong ginagawa sapagkat ang paniniwala natin, pag ito sinusunog, mas mabilis nakakarating sa langit
sa pamagitan ng hangin ang usok ng aking sinunog na mga alay, mga request. Amen? Paano ngayon? Merong pandemya. Paano masusunod sa Diyos ang bawal magsimba, ang mga bata, ang mga senior, lalong-lalo nang hindi makapagpangumpisal? Ilan lang ang mga makakapasok sa loob ng simbahan? Di ba? Nasa bahay ka na lang. Kaya kung maalaala po natin, yung binasa natin dito ng mensahe ng Lunes, ang sabi niya dito, ang iba sa inyo, hindi na nagpapahalaga sa banal na pagtitipon. Kaya ang iba sa inyo, mahihina na, masasakitin na, at ang iba ay nangamatay na. So binalikan po natin ito ng konti, noong linggo, noong ating pong tinalakay, sapagkat ito po ang mensahe ng Diyos sa buong buwan na ito, na dapat natin pagkatandaan na yun dapat ang umira, yun dapat ang ating susundin sapagkat ito ang kanyang ibinigay na mensahe sa bawat nakikinig sa kanya. Amen? John chapter 15, verse 3 to 4. Sabi niya dito, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nanatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo nananatili sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Malinaw na sinasabi sa talatang ito sa John chapter 15 verse 3 to 4, sabi niya, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Yung aking mga inihabilin sa inyo ng mga salita. Kaya sinasabi na, manatili kayo sa akin, mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nanatili sa puno, at gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung kayo hindi mananatili sa akin. E paano ngayon yan? Kung sa linggo, nandito ka, sa linggo, nandun ka sa kabila, nandun ka sa dagat-dagatan, sa Bayon, nandun ka doon sa barangay 74. Sa tingin mo, sinusunod mo ito? Na sinasabi ng salita mismo ng Diyos. Ang sagot naman, gawain din naman ng Diyos yun. Ay oo nga, gawain ng tama ka doon. Pero, the term ang palipat-lipat ka ng community, ang tawag doon, pangaangalon niyang spiritual. Sa tingin mo, di ka nagkakasala doon dahil gawain din ng Diyos yun. Sana pag-isipan po natin, suriin natin ang lahat ng ating ginagawa. Ang ating pag-iisip, ang nararapat ba ang ating ito, ang ating ginagawa ito o hindi. Sapagkat malinaw sinasabi, manatili kayo sa akin. Sapagkat hindi magbubunga ng mabuti ang hindi nanatili sa sanga, at ganoon din naman hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Magulo ang inyong pag-iisip. Nagsasalita kayo ngayon, bukas iba na naman inyong sinasabi sapagkat hindi ka nanatili sa Kanya. Minsan, pinag-aarihan ka, nakaturoan namang galing sa mga albularyo na siya namang isinasahog mo pa dito. Sapagkat you possess not only one spiritual na pakikiapit kung hindi marami. So, ang mga tao, kaya sinasabi po natin dito, ang pagtatagumpay ng ganitong pakikinig at pagsasalita pangangaral sa kapwa, higit lalo sa ating mga nakikinig ngayon sa kanilang mga tahanan, ang pagtatagumpay nito ay hindi doon sa salita ng Diyos. Ang ikinakabiguan ng bagay na ito ay hindi sa salita ng Diyos, kung hindi mismo sa taong nagsasalita. Sapagkat kung nagsasalita ay mali-mali na ang kanyang sinasabi, mali-mali ang kanyang pakahulugan sa bawat talata ng kanyang binabanggit, na lalayo ang tunay na layunin ng Diyos. Ibig sa gumaling kayo, lalo pa kayong lumala. Amen? Amen. Baka naman kayo ay nalilis na. Kaya sinasabi po natin sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 21, sinasabi palagi doon na kaya nga suriin ninyo lahat ng bagay at gawin ninyo ang mabuti. So pinapaalala lagi sa atin sapagkat itong mga tagubilin, ito po yung mga nakatala sa Biblia, biblical. Kaya kung magsasaway tayo, sabi ko, pumili ka ng mga talata sa Biblia na yun ang gagamitin mo sa pagtutuwid ng iyong kapwa upang siya'y manalig na Diyos ang nagsalita, hindi ikaw. Sapagkat kung ikaw magagaling sa sarili mo, mag-aaway kayo.
Siyempre ito pag-alamero, pag-alamera. Lahat na ako nakikita siya, akala mo siya walang kasalanan. Di ba? Pero kung nanggaling mismo sa banal na aklat, abay doon siya magipagtalo. Huwag sa iyo. Kasi hindi ikaw may salita niyan. Instrumento ka lang. Dahil mismo nasa ay kalawang Timoteo chapter 4 verse 2. Nandun niya sinasabi, ipangaral mo ang salita ng sinapapanahon man o hindi. Palakasin ang kanyang loob sa mamagitan ng matyagang pagtuturo. Di ba? Anino yun? Mateo 18:20. Sabi niya dito, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroroon akong kasama nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naniniwala ba kayo dito? Na talata Mateo 18:20. Sapagkat sinasabi saan man may 2 o 3 higit pa nagkakatipon sa pangalan mo, sa pangalan ko, naroroon akong kasama nila. Paano ngayon kung nandun ka nga, physically present, pero ang iyong ang iisip nandun sa kung saan lokal, wala kang mararamdaman. Ay, ako yung kadit ko, naghihintay na yun. Mamaya na, tagal-tagal mo nang gawain sa brother ko, tagal-tagal magtapik, isa na naman, tapusin na yan. May usapan kami, magkikita kami sa ganito, kakain kami doon sa trampoline. Kasi alas 11 doon ng 11 to 1 lang ang eat all you can. Ako, magbiyahe pa ako. Dati ko alas 2 na, wala na. Walang laman. Pero physically present ka na dito, pero ang iyong isip lumilipad. Mararamdaman mo ba na kasama mo ang Diyos? Hindi. Dahil ang isip mo naroon sa kakainin mo dahil doon eat all you can. Sorry po. Pagpapasting po kami kaya lalo ko sila tinatakaw. Maliban lamang kung minsan nga kasi ay nagkakaroon, may mga pagkakataon na mayroon tinatawag ng physically present but mentally absent sa mga gawain para bang wala sa sarili. Nandoon ka, parang saling pusa ka lang doon, nakikinig ka, pumasok dito, labas sa kabila, paglabas, parang walang-wala. Dahil ang isip mo lumilipad eh. Tandaan, sinasabi niya, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Lumapit kayo sa Diablo, Diablo ang lalapit sa inyo. So mamili kayo sa dalawa na yun. Ecclesiastes 12:13. Sabi niya dito, sinong maaawa sa tawag kapag siya ay natuklaw ng ahas o sa taong nag-aalaga na mabangis na hayop kung sila ay nito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So paano ka naman maaawa sa tao kung talaga naman siya sinasadya niya magkaroon siya ng ganon? Lagi siyang magkasala, hindi siya nagpapahalaga sa mga salita na kanyang pinapapakinggan, hindi niya sinusunod ito sapagkat ang lais lamang niya ay ang gusto niya. Yun ang umira. May mga taong ganon, tumanda na sa gawain, pero talagang makikita mo, walang pinagbago. Ang pinagbago lang, nagmukha ng ampalaya, amargoso. Pero ang ugali na yun pa rin, simula't simula. So dapat itong mga gawain po natin, kasi sinasabi dito na hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang hindi naman tunay na sumusunod sa kautusan. So kung gusto mo talagang sumunod, kalimutan mo ang lahat ng pang-personal mo. Kung nandyan ka sa presensya, dumalo ka sa pagtitipon, itoon ang oras dyan sa pagtitipon na yan. Pagkatapos, isa ka pa na pumunta sa mapagsarili mong mga layunin, kung ano ang mga balakin mo sa maghapon. Para naman hindi sayang ang iyong pagdalo sa pagtitipon. Upang kalugdan ka ng Diyos, ipakita mo ang taos-puso mong pagtutungo roon, pag-aalay ng oras, pag-sakripisyo, sapagkat nais natin na sumunod. Sinasabi talaga kanina, pakinggan na mas kinalulugdan ng Diyos ang sumusunod kaysa doon sa mga hain o handog. Amen. Hindi maaaring gantimpalaan ang isang manlalaro kung hindi ka naman naglalaro. Okay. Paano nga yan? Halimbawa, ang isang team, nagnanalo sila, may premium din natin, hindi ka naman kasali doon.
mayroong gantimpalang ibinigay. Sa palagay mo, babibigyan ka noon? Hindi, dahil hindi ka kasapi. Pero kung kasali ka doon physically, talagang ikaw ay nandoon, nakikinig ka at nakikibahagi, active ang iyong pag-iisip, ang iyong presensya, dahil sa banal na gawain, may gantimpala kang tatanggapin na nagmula sa ating Panginoong Diyos. Amen? Maliban na lang, kung yung katabi mo, sabi mo, sister, mamaya, bibigyan kita ng pangkasabi pa uwi. kasi hindi ka nakikinig. Katawa tuloy ako. Mateo 7:21, no? Sabi niya dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong lamang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang salita ng Diyos. So dito malinaw, sinasabi talaga sa Mateo 7:21, na kung hindi talaga taos-puso ang pagsunod mo, paggawa, pag-iisip, sa pagdalo mo sa gawain ng Panginoong Diyos, talaga hindi ka talaga makakapasok sa kaharian ng langit. Dahil hindi lahat ng tumatawag na Panginoon, Panginoon, ay tanggap ng Panginoon dahil alam niya kung sino ang totoo at sino ang hindi. Meron din nagbabanal-banalan, pero pagdating naman na sa kamuitan ka agad at konting matulas lang, napapagmura agad, abay, di ka muna. Dahil kung ito'y tunay tayong sumusunod, maraming bagay mababago sa atin. Ano yun? Yung pinag-usapan kanina, doon sa gospel pa lamang, ang mga bagay na nagpaparumi sa ating pagkatao. Amen? Hindi yung kinakain mo, kung hindi yung lumalabas sa bibig mo. Siyang nagpapatunay na kung anong uri ka ng pagkatao. Kung marumi ang iyong pag-iisip, marumi ang iyong pananalita, nagpapatunay lamang na ikaw ay napakarumi mong tao. Paano maging marumi? Mapaghinala ka, mapagbintang ka. Lahat na nakita mo, ultimo pagkurap ng mata, mayroon na kaagad kang conclusion doon. Diba? Alam ng Diyos yun, hindi mo pa sinasabi, iniisip mo pa lang. Alam niya yun. Juan 7:17 hanggang 18, sabi niya, kung talagang nais ninumang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang tinuturo ko ay mula sa Diyos o kung ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin. Sa 18, sabi niya, ang nagtuturo ng galing sa sarili niyang kaisipan ay naghahangad ng karangalan, ngunit ang taong naghahangad ng maparangalan ay ang nagsugo sa akin, kaya ang taong tapat ay hindi sinungaling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So dito malinaw na minsan meron kayong mapapakinggan, lalo na sa healing, meron mga nagtuturo na yung mga turo ng mga ninuno natin, nadadala pa rin natin hanggang ngayon, sapagkat yan ang ating pinamulatan. Ang iba dyan nagpapatawas, nilagnat lang, takbo agad, magpatawas agad yun. Wala namang mababasa sa Biblia ditong magpatawas ka. Ngayon, kung talagang sinusunod mo ang kautusan, kung ano ang naririyan, huwag mo nang haluan na pang sarili mo kagustuhan. Minsan yung dasal ng lula mo, ng lolo mo, gagamitin mo dahil gumaling din naman sa lagnat nun. Gagawin mo rin yun. Tandaan po dito siya, sinabi niya, binasa po natin ito sa John chapter 7, verse 17 to 18, na sinasabi niya dito na kung talagang nais ni Luma na sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang itinuturo ko ay mula sa Diyos o kung sinasabi ko ay galing sa aking sarili lamang. Meron yan. Huwag na lang natin tukuyin, may mga taong ganyan. Gawa chapter 5:29. Sumagot si Pedro at ang ibang apostol, sa Diyos lamang kami dapat sumunod at hindi sa tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Malinaw po yun dito. Ito yung nangangaral sila Pedro, kasama ng mga alagad, at sila pinagbabawalan ng mga Parisiyo, sapagkat ayaw ng mga Parisiyo, ng mga Hudyo,
na kumalat doon ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya sumagot sila, sa Diyos lamang kami susunod at hindi sa tao. E paano ngayon pag sinabi ng coordinator mo, ay huwag kang pupunta dun sa apartment. Dito ka lang. Sino sinusunod mo? Diyos o tao? Bahala ng kayo doon, ha? Efesios 6:1. Sabi niya dito, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito ay nararapat ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya dito minsan sa atin, pag mayroon kasi nakakarating dito sa atin ng mga bagay na kinakailangan ng tawag ng pansin ng ating mga council of elders, ipinapatawag talaga yung pagsasabihan ka. Lalo na yung minsan nagpo-post ka sa Facebook, may kasama kayo doon na alam niyong hindi na natin kasali, nasa kabila na, makikita ninyo sila, magkakasama kayo, ano ngayon ang implikasyon noon sa atin. Kaya mismo sa akin, may nag-request, sabi ganon, sa Muson, dahil hindi pa nga ako nakasama doon, sabi nila, pwede bang pag-isahin na lang namin yung hayo, total dati nung kakasama. Kaya ang sagot ko, sino nabutos? Napag-isahin tapos naka-live kayo. Sino ang pagsasabihan doon? Kayo ba o ako? Kaya nga isinugo kayo ng Diyos dahil nananalig ang Diyos na sinasabi niya kanina, kapag mayroong 2 o 3 higit pa na nagkakatipon sa pangalan ko, ako'y kasama nila. Eh ngayon, kung pagsasamahin pa yung 2 grupo na hindi naman kayo magpareho ng samahan, ay hindi kayo nananalig na kasama ninyo ang Diyos. Kasama ninyo ang Diablo. Diba? Ayun, kaya kung kayo, mag-aayaw kayo, kung hindi na sila kasali iba ng pangalan nila, eh kahit pa dati kayo magkakasama, huwag kayo sasama doon. Dahil kung talagang sila'y kasama natin, ano mat mangyari, nananatili kang nandito sa atin. Hello? Ay. Meron sa Paul? O konti lang. Konti lang yan. Kasi itong mga bagay, hindi naman iwasan, ay brother, ganito ganyan. Sabi ko magkasakasama, o pwede sa mga gawain sa labas, pwede naman yun. Pero pag doon na sa mga gawain na banal, na kinabibilangan natin, na makikita tayo na kasakasama sila, hindi po magandang implikasyon para sa atin. We do not follow the rules. Hindi tayo talagang sumusunod sa kalooban ng ating amang nasa sa langit. Sinusunod natin yung ating sarili. Amen. Kolosas 3:20. Sabi nito, mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ang ikanulugod ng Panginoon, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tandaan na ito ang talatang ito, sinasabi dito na sundin ninyo ang inyong mga magulang. Kung may pinapayo naman ng mabuti ang inyong mga elder, ang inyong mga magulang, walang dahilan na para hindi sumunod ang mga anak. Sapagkat sinasabi niya, what you sow is what you reap. Kung naging suway ka, aanihin mo kabiguan. Kung naging masaunurin ka, aanihin mo ang katagumpayan. Amen. Galatia 6:1 hanggang 9. Sabi niya rito, mga kapatid, kung may nakagagawa ng kasalanan sa inyong kayong mga pinapatnubayan ng Espiritu, ang magtutuwid sa Kanya, gawin ninyo yan nang mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayon paraan ay matutupad ninyo ang mga utos ni Kristo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabi niya dito, mga kapatid, kung may magkagawa man ng kasalanan, kayong mga pinapatnubayan ng Espiritu ang magtutuwid dito. Eh ngayon, kung ikaw magtutuwid, isa ka pa rin balakura, isa ka pa rin makasalanan, kapatid ka muna. Maaari siguro tumahimik ka muna. Tumawag ka ng ibang tao na siya dapat ang magtuwid nito. Kasi sino maniniwala sa iyo kung mismo ikaw ay lumalabag ka sa mga kautusan. Diba?
Maraming ganyan, pumapapil ka agad, karaka-raka. Eh mismo sa atin nangyayari yan. Kung makautos, kung makadikta, gano'n na lamang. Feeling na spiritually guided talaga siya. Kaya kung minsan, lahat tayo nalilito sapagkat bakit ba itong pumapapil ng pumapapil na wala naman siyang katungkulan tungkol sa spiritual na bagay. Minsan, meron tayong mga kasamahan na maitutuwid natin, kaya sinasabi naman yung mismo ng banal na kasulatan na kayong mga pinapatnubayan ng Espiritu ang magtutuwid nito. Huwag din ninyong pabayaan. Sawayin ninyo kung pinakailangan. Sapagkat sinasabi sa talata 3, dahil inaakala ninyong kayo'y nakakahigit sa iba, subalit hindi naman dinadaya ninyo ang inyong sarili. See? Pumapapil sila doon. Mayroon talaga taong ganyan. Feeling nila, higit sila sa iba kaya nila ginagawa yun. Ay kung hindi ka naman spiritually guided, at ang sitwasyon ng pagkakaroon, ng pagtawag, ng pagkakataon, ay nangangailangang bagay ng espiritual, ipaubaya mo na sa mga taong may patnubay ng espiritu ng Diyos. Amen? Amen. Kaya sinasabi sa talata 4 hanggang 5, suriin ng bawat isa ang kanyang sarili, magalak ka kung mabuti ang kanyang ginagawa, huwag na niyang ihambing sa iba, sapagkat pananagutan ng bawat isa ang kanyang sariling ginawa, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So lahat ng bagay na ito, para hindi tayo nagkakagulo, hindi tayo nagkakaroon ng yung tawag natin doon, yung balik sa atin, bago mo gawin yan, suriin mo rin ang iyong sarili kung ikaw nga ba ay matuwid o hindi. Eh ngayon, kung isa kang masyado kang makasalanan, tapos pumapapil ka, kaya sinasabi, suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Kung mabuti ang iyong ginagawa, magalang ka, ngunit huwag mo itong hanapin sa iba. Eh kung nagurasaryo ka madaling araw, alas 3, nagagalit ka sa kasama kasi hindi sila nagtara sa katulad mo. Nag-aaway na kayo, imbes na kapayapaan, nag-aari sa tahanan, kaguluhan. Dahil hinahanap mo yung nagagawa mo, bakit hindi nila magawa? Tandaan, sabi niya, pananagutan ng bawat isa ang lahat ng bagay na kanyang ginawa. So, kung sinabi mo na, hindi pa rin naman nakinig, huwag mo nang pagpilitan. Ginampanan mo ng iyong sarili, nasa Santiago 4:17 yan. Sinasabi doon na ang taong nakakaalam na kung ano ang mabuti, ngunit hindi iyon ang kanyang ginagawa, ang taong iyon ay nagkakasala. So kung ikaw ang nakakita, ikaw ang kasama sa may taong gumagawa ng kasalanan at nagwalang tibuka, hindi mo sinaway, hindi mo tinuwid, mas marami kang kasalanan kaysa taong gumawa ng tunay na pagkakasala at kakamali. Mas marami kang pasanin. Masyado silang seryoso. Sa talata 7 hanggang 8, sabi niya dito, huwag ninyong akalain madadaya ninyo ang Diyos kung ano ang itinanim ng taong yun din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang mga sumusunod lamang sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Huwag na kayong mainggit doon sa inyong mga kasamahan. Kung sinasaway ninyo na hindi naman sumusunod, patuloy pa rin, tumigil na muna kayo. Sapagkat sabi nga niya, ang nagtatanim, kung anong tinanim siyang aanihin. At ang taong sumusunod sa kautusan ay siya magkakamit ng buhay na walang hanggan. So ito yung mga kaugnayan, yung topic natin ng linggo na ginawa ko ang lahat, ngunit hindi sapat. So ito may pagkakaugnay ko dito sa ating tinatapik ngayon. So kung ano man yung bagay na tingin natin, doon magiging mabuti ang tingin sa atin ng Diyos, yun ang pagpatuloy mo, iwasan nga lang natin na yung ginagawa natin upang tayo mapansin lamang ng ibang tao o kaya matanyag tayo sa mata ng ating Panginoon. Hayaan natin ang Espiritu ng Diyos ang magtanyag sa atin kung kinakailangan. Kung hindi man, manatili tayong kalmado at nakababa ang ating kalooban. Amen.
1 Pedro 4:10. Parang mula. Bilang mababuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin nyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikapakinabang ng lahat, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, ito dito, malinaw sa binasa po natin sa 1 Peter chapter 4 verse 10, sinasabi niya, gamitin niyo lahat ng mga bagay ng kakayahan upang na ibinagkaloob sa inyo upang ito'y pakinabangan naman ng iba, hindi yung sarili mo na lang. Nagkakamali na yung kasama mo, yung mga kasamaan mo, hindi mo pa rin ibinabahagi, hindi mo tinuturo dahil nais mo ikaw lang ang magkaroon nito, ikaw lang ang makinabang nito. So, iyon kasalanan din yun sapagkat iyon ay kasakiman na. Di ba? So, itong mga bagay, kung sakaling marahil na nakikita ninyo, nakakasama ninyo, kung ito may nagpabaya tayo dahil ang pagkakasala ng pagbabaliwala, ito ay kasalanan din. So, kailangan gampanan natin yung ating mga bagay. Hello? Sapagkat sinasabi dito na sa 1 John chapter 5:23, sabi niya, 2-3, sabi niya, kung kayo ay sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo, tayo may mga anak ng Diyos. At kung sumusunod, umiibig sa Ama, ang umiibig din sa anak. Wala. Ito ay palatandaang iniibig natin ang anak ng Diyos kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay tumutupad sa kanyang mga utos, hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, malinaw po ito na kanyang inihabilin sa atin na sundin natin ano man yung kanyang commandments para sa kabubuti natin, sapagkat siya ang may plano na mas higit pang makabubuti kaysa sa sarili natin mga plano. Sapagkat kung hindi natin ito gagawin, sinasabi sa Santiago 2:26, sabi niya, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, malinaw na sinasabi dito na obeying God should not be a burden rather than of joy, way of worshiping in growing your faith every day. Dahil kung hindi natin ito naiintindihan, hindi lalago ang ating pananampalataya, katulad ng ating tinalakay dito na isang katanungan para sa ating lahat na lumalago ba o lumalabo ang iyong pananampalataya? Tayo na rin ang makasasagot niyan magpahanggang ngayon. Kung tayo ay nakinabang sa mabubuting bagay mula sa Diyos, kung tayo ay binigyan ng Diyos ng kaligtasan, kapayapaan ng ating nasa buhay, o kung tayo pinagaling ng Diyos sa lahat ng bagay na ipinagkaloob sa atin, magpasalamat tayo sa Diyos. Amen? Maging grateful tayo sa lahat ng bagay, kapag ito ay nagmula sa Kanya, hindi sa ating sarili. Kawikaan 12:24, sabi niya dito, balang araw ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Sa talata 25, sabi niya, nagpapahina ng loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang mabuting balita may dulot na kaligtasan, kaligayahan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So yung masikap sumunod, yung masikap gumawa ng ayon sa kalooban ng ating Ama sa langit, ano nga ba yung mga bagay na nais ng Diyos, kinalulugod ng Ama, ay siya raw sinasabi siyang mamamahala pagdating ng panahon. Ngunit ang hindi sumusunod, ang mga suwail ay mananatiling alipin o alila ng kasalanan. Amen? Amen. Nawa po mga kapatid, ang mga bagay po natin tinalakay sa umagang ito, magsilbi na pa itong mabuting aral para sa lahat ng mga nakapakinig, nakabahagi. Sa lahat, kung ano pa talaga ang kinalulugdan ng Diyos, ang pagsunod ng taos puso o ang pagkasakripisyo.
Ang lahat ng bagay na ito ay ating pong na ating napakinggan. Nawa po, pagnilayan din po natin maya-maya, pag-uwi niyo sa inyong mga tahanan o kaya inyong suriin sa inyong mga banal na aklat ang ating mga tinuran dito upang pwede madagdagan po ng inyong kalaman. At tayo po ay tumayo na muna. Awitin po natin ang pagsisisi. Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu, tawarin mo sana lahat ng tulad ko. Nagkamali, nalimutan ang utos mo. Ikaw lamang ang lunas. Pakinggan mo ako. Pagsisisi kung wagas ay walang kaluwas, pagkat puso niya'y laging bukas at handang ituwid ang landas. Pagsisisi ang ulo ng puso kong ito, patawarin mo sana ako, ang sa mo'y hingin mo. Bibigin po natin. Yes, Lord, maraming salamat po sa pagkakaluma sa amin, sa pagpapatawan. Nagsisisi po kami sa lahat ng mga kasalanan ng aming pong nagawa. Ganon din po ang aming mga kasamaan, mga kapatid. Hawakan din naman yung bawat isa sa amin patungo sa pagsisisi sa mga bagay po na nagparumi sa aming pagkatao. Lord, nananalig kami dahil Ikaw ang Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na makatarungan. Patatawarin po niyo kami sa lahat ng bagay na aming mga pagkukulang. Lilinisin po ninyo ang aming puso at ang aming kaisipan upang ang lahat ng bagay na nagpaparumi sa amin, ito'y ganap po namin na aming maiwasan. Maraming salamat po, Ama, na dinadalisay po ninyo ang iyong mga anak na tumutupad sa iyong kautusan. Gayon din po, Ama, ang aming mga tagapaginig sa kanilang mga tahanan, ang aming mga loyal na mga tagapanood, ano man po ang kanilang mga karamdaman, ano man po ang kanilang mga suliranin, kakalasin na po ninyong lahat ng bagay na ito dahil sa kanilang pagsisisi at pagsunod po nila sa iyong kalooban. Ipuhin naman ninyo ang bawat isang nakikinig ngayon sa oras na ito, maging po ang lahat ng mga ito may nasa kanilang mga tahanan o mga nasa paggamutan. Ganon din po ang aming mga tagapamuno ng aming pamahalaan at sa aming mga simbahan sa bawat parokya. Panatilihin po ninyong malinis po ang bawat isa sa kanila upang ang lahat ay manatili sa amin ang pagkakaisa at pag-ibig ng iyong anak ni sa Kristo ang aming Panginoon. Amen. Pagsisisi kung wagas ay walang katuwas, pagkat puso ay laging bukas at handang ituwid ang landas. Pagsisisi ang ulo ng puso
sa paglilinis po ninyo sa amin. Ang aming pong spiritual director, Reverend Father Melvin P. Castro, ang aming pong pamunuan ng Servants sa St. Mary International, ang Council of Elders, ang aming pong member mga kasapi ng Board of Trustees, kung ano man pong mga kasamahan, ano man pong mga pagkulang, nawa po patawarin po ninyo din po ang lahat ng bawat tinawag ng kanilang mga pangalan. Lord, muli ka naming pasasalamatan at papupurihan sa ang tatlong persona sa pamagitan po ng awiting ito. Glorify thy name, Father, I love you. I praise you, I adore you, glorify thy name in all the earth.
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awitin po natin ang Come, Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come, oh the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Halina, Espiritu Santo, na kailangan ikaw. Sigla at lakas ng mahina. Pag-asa ka namin lahat. Dinigin po natin. Panginoon, muli po niyatas po namin sa iyo ang aming po mga kapatid na meron po mga kahilingan, kagalingan ng kanilang mga karamdaman. Lino Soriano, Lolita de la Cruz ng Isabela, Danilo Bugnosa ng Zamboanga, Anina Pajarillo ng Iligan, Apolinario Gubrin, Chema Chiawenko, Ligaya Gallardo, Aida Noda na maging maayos na ang kanyang asawa, Jeffrey Trinidad, Nina Pinky Espirito, Maria Ana de la Cruz, Eduardo Verdes, manumbalik ng kanyang pagkasalita, Ryan at Mia Isto, Randy Richel Amilito, Carlos Espino na lumalaki ang puso, Giancarlo Arcio, mawala ng kanyang linya, patuloy na kagalingan kay Arnold Martinez, Rizalino Tonggala na maba ng blood sugar, Caroline Cruz na may diabetes, Eduardo Tonggala may asthma, Joseph Tonggala may sakit sa puso, Emma Ibanez, Marilyn Barso mayroon sakit sa kidney, Rafael Sison na may sakit sa kulon. Ganun po ang aming kapatid sa Leonardo Balexa, Lady Cara Magos, Rosalia Gupri, Juliana Torres, Lady Dean Dolor, Nidan Valito Bayuna, Remedios Manuel, Sian Pinche, Mercy Villarreal na mataas pang blood sugar, Marisa Hirilao, Mark Ethan Onarsi Viloria, Umubono Garcido Jr., Risa Perico, Mark Perico, Roger Torres, Elisa Candelario na may sciatica, Alfredo Martinez, Delfina Germinia Vizcara, Araceli Bugtong, Sheila Barali na may breast cancer, Siren John Rail, Linsana na may leukemia, Sonia Bajao, Rosetina Bisana,
at Justina Maralik, Amado Maralik ng Bacolod City, Eric Pinglet, Tessa T.C. Campos, Mark Lois Alejandrino, Marigal sa trabaho, Father Floro Litohio, Speedy Recovery, Bona Rose Ortalis, Atasia Dean Santos, Cami Dominguez, Danilo Bognosa, Jovelyn Alinan, Baguio City, Liz Patricio, Leonard Parnahi, Diabetes Limar, Angel, Teresita Balexa, Amania Concepcion, May Charmaine, Saringin Dong, Mary Jean Camarillo, Tricia May Bernardo, Minot Caros Barrias, Ernesto Barrias, Maria Oriel Ramos, Rodaline at Rafael Bautista, kagalingan ko sa kanilang karamdaman. At ganoon din po ang aming mga kapatid na namayapa na pagkalooban naman sila ng katiyakan, kapayapaan sa kanilang paggawa sa iyong piling. Ano na pong aming kapatid na si Juliana Alfonso ng San Mateo Montalban, John Gil Alfonso, Maria Florencio Espilita at Salvador. Maraming salamat po. Glory be to the Father. Magkakaroon pa tayo ng general healing, ipatong po natin ating kamay sa ating ulo at kung meron pong may karamdaman, magpahid po kayo ng langis sa inyong ulo at sumabay po kayo sa pag-awit at manalig po kayo na tayo pagagalingin ng Diyos sapagkat kung si Kristo yung pagaling noong matagal na mga panahon ay muli siyang magpapagaling sa oras na ito sa mamagitan po ng awiting ito, Hail me, O Lord.
Maraming salamat po sa pagpapagaling po ninyo sa bawat isa sa amin. Maging ito man po ay mga mayroong karamdaman na nasa kanilang mga tahanan o nasaan ang pampanig po ng mga pagamutan po ng aming pamahalaan. Thank you po, Lord. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapag sa walang una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapag sa walang una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Shalom. Tayo pong lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapag sa walang una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Shalom. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Awitin po natin. Thank you, God. Thank you, God, for sending Jesus. Thank you, Jesus, that you came. Holy Spirit, come and help us. Glorify the Savior's name. Thank you, God, for sending Jesus. Thank you, Jesus, that you came. Holy Spirit, come and help us. Glorify the Savior's name. Thank you, God, for sending Jesus. Thank you, Jesus, that you came. Holy Spirit, come and help us. Glorify the Savior's name. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Mamagitan ng Panginoon. Thank you. Thank you, Lord. We love you